Siyang kasalanan ng maing mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangingin ng ilaw niya, ibalik ang aral at Ama naming banal, makapangyarihan Diyos, Yahuwah na aming Ama, Diyos sa huling araw. Narito muli kami, nagtitipon po mga mananampalataya sa aming Panginoong Yahushua upang magbigay ng puri at parangal sa iyong banal na pangalan. Sambahin ka po namin ng aming kaluluwa, ng aming puso at aming mga pag-iisip. Tanggapin mo sana ang aming pagsamba ngayong umaga. Patawarin mo muli kami sa aming mga nagawang pagkukulang upang huwag itong maging hadlang sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito at maging dapat kami sa iyong banal na harapan. Tulungan mo sana kami sa aming pagsamba ngayon. Nakikiusap kami sa iyo, Ama namin. Kung maaari po sana, isugo mo sa aming kalagitnaan ay yung Santong Espiritu na siyang tutulong sa amin, palalakasin kami sa aming pananampalataya, pagagaanin ang aming mga pasan, aalawin kami sa aming maraming suliranin at sa aming kawalan ng pag-asa upang kami makapagpatuloy po sa payapang paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. Isugo mo rin po ang iyong Santong Espiritu upang turuan kami sa gagawin namin pag-aaral ngayon, upang pangunahan po ang aming kapatid na magtuturo po, upang ang lahat po sa amin ay makinabang, tumibay po ang aming pananampalataya, upang makinabang po ang aming kaluluwa sa gagawin mong kaligtasan para sa bawat sa amin. Basbasan mo sana ang aming nakayanang handog sa iyo, upang ito'y maging ganap po ang aming pagsama sa umaga, pagpupuri po at pagpaparangal po sa banal na pangalan. Umaasa kaming matibay na dininig mo po ang aming maraming pakiusap sa iyo. Tinanggap mo ang aming pagbabalik loob sa iyo, aming Panginoong Yahuwah, sa ngalan po lamang ng aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon po naming Yahuwah Kristo po. Siyang kasalanan ng maing mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangingin ng ilaw niya, ibalik ang aral at Mga kapatid, ang ating pong paksa ay ang kahalagahan at kahulugan ng relihiyon sa mga tagasunod ni Yahushua, ang Mesyas. Ang ating tanong ay, noong bang unang panahon, sa Tanak o sa Lumang Tipan, meron na bang terminong mababasang relihiyon? No, mga kapatid. Pagkat alam ninyo,
Kailangan na lumawak ang ating kaalaman para nang sa ganon ay hindi ho tayo maaakit at madadaya ng sinumang mga mangangaral na ang kanilang ipinangangaral ay bagamat nagbabasa ng Biblia, pero ang kanilang itinuturo ay yung kung ano yung gusto nila. Kaya tayo ay nag-aaral at nagsusuri para tayo po ay lalong maragdagan ng kaalaman, kung tamang kaalaman, tamang impormasyon, nang sa ganun tayo ay lalong magtumibay sa ating pong paninindigan. Sa Tanak o sa Lumang Tipan, ay wala tayong mababasang terminong relihiyon, mga kapatid. Pero ang focus po ng mga tao noon ay sa Lumang Tipan nga, ay gaya ng Israelita. Meron kung tawagin tayo ay pananampalataya ng mga Israelita, meron silang tinatawag na Yahuwahism, kay Yahuwah. Yung kanilang batas na tinanggap, yung ordinansa, yung statute, yung kautusan na kanilang tinanggap sa pamamagitan ng mga isinusugo ng Panginoon Diyos, doon po sila na malagi. Yun ang kanilang sinundan at yun ang kanilang sinampalatayanan. Kaya pagdating sa kabuuan, ang ibig lamang sabihin, sa Lumang Tipan po, itinuturo ang paraan ng pamumuhay ng nakabatay sa kanilang tipan o pakikipagtipan sa sistema o kautusan ng Panginoon Diyos. Yung konsepto ng relihiyon ay yan ay sa panahon lang natin, mga kapatid. Yan ay galing po sa mga terminong ating pag-aaralan. Kaya dito sa pag-aaral po natin ay ating pong iukol ang ating atensyon nang sa ganon ay ating maintindihan yung terminong relihiyon. Sa maraming mga tao sa kasalukuyan, para sa kanila, ang relihiyon ay ang pagiging miyembro ng isang religious organization na nagtataguyod ng iba't ibang pananampalataya. Ang pagkakabalangkas nito ay meron silang leader. Ang tawag nila sa kanilang leader, gaya ng iba, sa Katoliko ay Papa, meron silang tinatawag sa mga Protestante naman na mga senior pastors, meron pa nga silang mga propeta, di po ba? At meron namang tinatawag na executive minister or tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, dahil po sa mga paniniwalang niyang kaugnay ng salitang relihiyon, ay mahalagang ating pong pag-aralan ang katotohanang nakasulat sa Biblia ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol. Subalit, sapagkat ito po ay ang salitang relihiyon ay referido sa mga panahong una, hindi natin pwedeng iwasan na pag-aralan ang history. Di po ba? Ang kasaysayan. Paano ba nagkaroon ng salitang relihiyon? Ano ang etymology niyan? Anong kahulugan niyan? At gaano kahalagayan niyan sa ating panahon? Kaya ang ating unang tanong ay ito. Gaano ho ang definisyon o anong pakahulugan ng iba diyan sa terminong relihiyon? Ating pakinggan ito at basahin natin itong unang referensya, yung ating first na babasahin na ito na slide. How is religion defined by most people? Yeah, religion definition and meaning, Merriam-Webster noun, yan ang ibig sabihin, an organized system of religious attitudes, beliefs, and practices also. The religious beliefs, observances, and social practices found within a given cultural context. Number 2 na kahulugan, commitment or devotion to a god or gods, a system of beliefs, or religious observance, the service and worship of a god, of multiple gods, or of the supernatural. Yan pong isa sa kahulugan ng ating binasang diksyonaryo, Merriam-Webster's Dictionary. Kaya diyan ay ating pong mapapansin na yung pong reliyon ay isang organisadong sistema na mayroon pong sinusunod na paniniwala, mga kaugalian, mga gawain na batay sa kanilang kultura. Di po ba?
Pag sinabing commitment, yung pagtatalaga at ang debosyon sa kanilang Diyos o mga Diyos, sistemang paniniwala, relihiyosong kanilang pangingilin, at paglilingkod sa Diyos at maging sa maraming mga Diyos-Diyusan o maging sa supernatural. Ibig sabihin ng supernatural po yung hindi natural. Katulad ng mga iba ay naniniwala sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyusan, di po ba? Mga hindi naman existido. Kaya yan ang paniniwala ng iba tungkol sa relihiyon. Ito naman sa Oxford Learners Dictionaries.com, ang sabi rito, the word religion is a noun, uncountable, the belief and the existence of a god or gods, and the activities that are connected with the worship of them, or in the teaching of a spiritual leader. Countable, one of the systems of faith that are based on the belief and the existence of a particular god or gods, or in the teachings of a spiritual leader. Kaya yung ating binabasang yan ay mga pakahulugan ng mga tao sa ating binasang yan. Ang sabi po rito ay isang organisado na sistema ng mga reliyosong yung kanilang kinapapalooban ng kanilang saloobin, paniniwala at mga gawain. Pag sinabing commitment, pangako, debosyon sa isang Diyos. Di ho ba? O mga Diyos. Yan. Ang walang sagutin yung uncountable, ito po ang paniniwala sa pag-iral ng isang Diyos o mga Diyos, ang mga aktibidad na konektado sa pagsamba sa kanila o sa mga aral ng isang spiritual na leader. Pansinin niyo po yun, no? Naniniwala ang iba'y relihiyon, may set of laws, may set ng pananampalataya na itinuturo ng kanilang spiritual leader. Unti-unting ating malalaman ito hanggang sa ating matiyak na hindi lahat ng relihiyon ay talagang tunay. At kung sino ang ating relihiyon, malalaman din natin yan sa patuloy nating pag-aaral. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Anong ilan sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkaroon po sa panahon natin ng organisadong relihiyon, organized religion? Ito po, basahin natin. Ganito nakasulat sa organized religion sa Wikipedia. Ayan. Organized religion, also known as institutional religion, is a religion in which belief systems and rituals are systematically arranged and formally established, typically by an official doctrine or dogma. Hierarchical bureaucratic leadership structure, and a codification of proper and improper behavior. Mamaya ating tatagalugin ng pilit yan. Organized religion is distinguished from the broader idea of religion, especially in anthropology, sociology, and philosophy. Organized religion is widely assumed by anthropologists to have gained prevalence since the Neolithic era with the rise of wide-scale civilization and agriculture, presumably as a way to alleviate new tensions and emerge as certain societies became settled and then expanded in size. Organized religions may include a state's official religion. Ang isang organisadong reliyon ay maaaring sumaklaw sa isang saklawin ng opisyal ng Estado na kung tawagin ay state official religion or state church. However, most political states have any number of organized religions practiced within their jurisdiction. Due to their structured and standardized and easily proliferated form, organized religions comprise many of world's major religious groups. Kaya diyan mga kapatid, ay mapapansin po natin na ang sabi po diyan, binanggit po diyan, organized religion who are
who are also known as institutional religion. Pag sinabing institutional, kinilala ng institusyon, ng Estado, di ho ba? Yan ay talagang binubuo yan ng paniniwala at may sistema sila, may mga ritual sila na systematically arranged and formally established. Di ba? Kung tawagin nila ay mga doktrina, mga dogma, o mga paniniwala. At ang sabi nakasulat dyan ay hierarchical or bureaucratic leadership structure. Nakaayos-ayon sa antas ng titulo o kapangyarihan o pamamahala na nakabatay sa tuntunin. Yan nga ang kung tawagin natin ay mga batas na nilagda ng tao. Yung mga kung tawagin nila ay mga pagkodigo, codification of proper and improper behavior. Kaya ibig lang sabihin, mga kapatid, dito mapapansin natin, ng reliyon pinasukan ngayon ng mga sistemang hierarchical. Pag sinabing hierarchical ay hierarchy, mayroong level, di ba? May hierarkiya, may leader, may pangalawang leader, may mga lupon siya, meron siyang mga district minister, kumbaga parang pare, no? Papa, may arsobispo, may kardinal, may mga pare, parang ganon, hierarchical, batay sa kanilang kapangyarihan. At batay din sa kanilang, ay siguro kakayahan o paniniwala. Kaya diyan po ay ating mapapansin na pagdating sa relihiyon ay hinahahaluan na po ng isang sistema na hindi na makadiyos. Sapagkat sa Biblia, sa ating napag-aralan po, huwag kayong patawag ang wikang rabi o kaya master o guro, sapagkat isa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Kaya pag sinabing kayong lahat ay magkakapatid, sino yun? Yung lahat ng mga mananampalataya, pantay-pantay po yan. Walang hierarkiya. Walang bureaucracy. Di po ba? Ganun po yun, mga kapatid. Pero dyan sa relihiyon, pinasukan na ng kung tawagin natin ay pamumuno batay sa antas at level ng kapangyarihan. Nang sabi pa dyan sa ating binasa kung inyong napapansin, organized religion is widely assumed by anthropologists, di ba? To have gained prevalence since the Neolithic era. O yan. Pag sinabing Neolithic era, nung panung-una, no? na ang mga tao ay nasa uri po na kung tawag natin ay transformative period. Parang panahon ng pagbabago na kumbaga mula sa nomadic na sistema ng paghahunting o para sila'y makakain ay nag-shift sa isang agrikultura, sa isang pamamaraan para mamuhay na sila ay nagtatanim at saka sila ay nag-aalaga na ng mga hayop. Yan ang tinatawag natin na Neolithic era or period of time. Kaya dyan ay organized religion is distinguished from the broader idea of religion, especially in anthropology, sociology, and philosophy. Ano ang ibig sabihin po niyan ng anthropology? Pag sinabing anthropology, agham, tao, tumutukoy sa tao. Pag sinabing sociology, karunungang panglipunan. Pag sinabi naman po na philosophy, pangkaisipan. Yan ang ibig sabihin ng organized religion na diyan makikilala sa isang malawak na kahulugan batay po sa mga anthropologists, sociologists, and philosophy. Mga philosophers ang tawagin natin. Bueno, atin pong ipagpatuloy, mga kapatid. Tatandaan lang natin na pagdating sa relihiyon, darating na po dyan, papasok na po yung mga states official religion. Yung tinatawag nating may hierarkiya na ng kanilang pakikinggan yung ituturo ng kung sinong nasa pinakaitaas. Mga kapatid, ayon po sa kasaysayan, sino ang siyang una o pasimuno niyang sistema ng leadership na yan? Mayroong pinakapuno, mayroong kasunod na puno, mayroong kasunod na maliit na puno at hanggang sa pababa. Basahin natin ito. Dito po sa isang referensya natin. Ayan, wikipedia.org. During the reign of the Roman Emperor Constantine the Great, 306
down to 337 AD o Anno Domini, taon ng Panginoon, Christianity began to transition to the dominant religion of the Roman Empire. Nako po, ito na. Pumasok na po ang kung tawagin natin ang paghahari noong Romanong emperador ng pangalan ay Constantino na dakila. Ito na. Ang Kristyanismo ay nag-transition na to the dominant religion of Roman Empire. Ayun na. Kaya nandyan na yung paghahari, no? Nandyan na ang leadership ngayon. Si Constantine talaga, laki ng kinalaman nito pagdating sa pagtalikod sa Panginoon Diyos. Ito, historians remain uncertain about Constantine's reasons for favoring Christianity. Maraming mga historiador ang nananatiling hindi nakatitiyak tungkol sa ginawa nitong si Constantino na kung ano ang kanyang rason, bakit kanyang pinaburan ang Kristyanismo. And theologians and historians have often argued about which form of early Christianity he subscribes to. Ayun yung sa ating binasa, ang mga maraming teologo at mga historiador ay malimit silang magtatalo-talo sa tungkol sa kung anong uri ng Kristyanismo ang kanila po nasusundan. There is no consensus among scholars as to whether he adopted his mother Helena's Christianity in his youth or, as claimed by Eusebius of Caesarea, encouraged her to convert to the faith he had adopted. Kaya ang tinutukoy po rito ay walang consensus. Hindi walang resultadong positibo sa mga eskolar ng Biblia sa tungkol sa kung ano po ang ia-adapt o kaya ang tatangkilikin nitong si Constantino, yung bang wikang pananampalataya ng kanyang nanay nung siya'y nasa kabataan pa niya, na gaya ng sinasabi ni Eusebius ng Caesarea, na sabi, encourage her to convert to the faith he had adopted. Kaya itong si Constantino, gusto pa nga niyang hikayatin ng nanay niya, na hikaya doon sa kanyang pananampalataya tungkol sa Christianity. Constantine ruled the Roman Empire as sole emperor. Yung sole emperor, pag binabanggit yan, para kung naalaala yung Iglesia ni Cristo. Yung kanilang registration, sole, ang tawag doon? Parang sole proprietorship. Sariling, ibig sabihin lang ng sole proprietorship, isa lang nag-aari. Di ba? Ang nagmamay-ari. Ito naman si Constantino, ay kanyang, ika nga, ay pinangunahan. Kanyang pinangunahan bilang leader ang Roman Empire as sole emperor for much of his reign. Sa karamihan, sa panahon ng kanyang itinagal sa kanyang paghahari sa Roman Empire, ay talagang itong si Constantino ay sole emperor. Ibig sabihin, pinakamataas. Nakita niyong hierarchy? Kaya itong si Constantine, laki ng kinalaman ito sa pagtalikod sa aral ng Diyos. Some scholars allege that his main objective was to gain unanimous approval and submission to his authority from all classes, and therefore he chose Christianity to conduct his political propaganda, believing that it was the most appropriate religion that could fit with the imperial cult. Yan, mga kapatid. Kaya diyan ay maraming mga eskolar ang nagsasabi na ang talagang prinsipal na layunin nitong si Constantino, kaya siya po ang kung tawagan ay sole emperor of Roman Empire, ay magkaroon siya ng unanimous approval. Ano ibig sabihin po ng unanimous approval? Yung pagpapatibay ng nakararami. Di ba? Magkaroon ng nagkakaisang pagsang-ayon na na sila ay magpapasakop sa authority nitong si Constantine bilang sole emperor. Anong uring mga taong papasakop sa kanya? All classes. Mayaman, mayaman-yaman, mahirap, mahirap na mahirap. And therefore, he chose Christianity. Yun ang dahilan. Kaya pinili niya ang Christianity. At ipinagpalit niya doon sa pananampalataya ng nanay niya nung bata pa siya. Bakit? Ang gusto niya to conduct his political propaganda.
para kanyang mailunsad ang kanyang propagandang pampolitika na believing that it was the most appropriate religion that could fit with the imperial court. Naniniwala siya ng Christianity, yun ang angkop na relihiyon na siyang aangkop doon sa kanyang imperial court. Ano ibig sabihin ng imperial court? Kulto ng imperyo. Nabanggit yung kulto. Mayroong pinatay dahil sa binanggit niya yung kulto. Sana tayo ay huwag mapinsala. Kasi may isang relihiyon Pag tinawag na kulto, galit na galit. Hindi iniintindi kung anong ibig sabihin ng kulto. O di ba? Mga kapatid, ito pa. Basahin pa natin ang next slide natin. Dito po sa ito ngayon. The sole emperor sa Kristyanismo, itong si Constantino. Actually, to be simplified, to simplify, itong ating pag-aaral, Katolisismo ang itinaguyod nitong si Constantino Sa totoo lang, mga kapatid. At ang sabi pa rito ay ano ngayon ang nangyari? Nagkaroon siya ng imperial power na talagang ano man ang sabihin niya, batas po yun. Pagka ikay kumontra, may paglalagyan ka. Ito nga saan dinala ngayon ni Constantino bilang sole emperor noong Roman Empire dahil sa lahat ay gusto niya sumunod sa kanya at pasakop sa kanya, leading to the creation of the Inquisition in the 12th century Kingdom of France. Ito nakasulat. An Inquisition was a Catholic. Ayan, Katoliko talaga Author niyan si Constantino din yan An Inquisition. Ano yung Inquisition? Ayan, tuloy lang natin nabasa. An Inquisition was a Catholic judicial procedure in which ecclesiastical judges could initiate. Pag sinabing Inquisition, ay ito, basahin muna natin. Narito na rin lang Investigate and try cases in their jurisdiction. Popularly, the Inquisition became the name for various medieval and Reformation era state-organized tribunals. Parang parang isang korte whose aim was to combat heresy, apostasy, blasphemy, witchcraft, and customs considered to be deviant. Deviant using this judicial procedure. Violence, isolation, certain torture, or the threat of its application have been used by inquisitions to extract confessions and denunciations. Inquisitions with the aim of combating religious sedition. Ayan na. Dahil po sa relihiyon ng pinili nitong si Constantino ay Katolisismo, ang ibig niya ay siya ay maghari sa lahat ng uri, classes ng uri ng mga tao at kanyang mailunsad ng kanyang political propaganda, makontrol ang lahat ng mga tao. Saan ngayon nadala itong Katolisismo na yan ang relihiyon noong una? Ang sabi, leading to the creation of the Inquisition. Ano ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Pag sinabing, an Inquisition was a Catholic judicial procedure. Ang Inquisition ay isang katolikong pamamaraang panghukom. Mga hukom ng simbahan ang tawag diyan sa mga ecclesiastical judges. Isipin nyo, mayroon palang mga pangsimbahang hukom. Bukod pa sa court of law, na kung tawagin natin, ay courthouse na nandoon ang iba't ibang mga judges na iba't iba naman ang kanilang hinahawakang kaso. May mga sa diborsyo, magaling na abogado sa criminal defense, etc., etc. Pero sa simbang Katoliko, dahil sa Katolisismo na yan ang itinaguyod na pananampalataya itong si Constantino, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Nang sabi sa bandang huli ay nakasulat, by inquisitions, have been used ang inquisition to extract confessions and denunciations. Ang layunin po ay para makakuha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng confession. Di ba, Katoliko, mayroong confession at saka denunciations.
para kanilang mailahad. Doon nila mahuhuli kung sino yung kalaban ng simbahang Katoliko na yun ang itinagoy nitong si Emperor Constantino. Ang sabi, inquisitions with the aim of combating religious sedition. Ang layunin ng inquisition ay mahuli nila at kanila pong, ayan na nga nakasulat to, various Reformation era state organized tribunals whose aim was to combat heresy. Pag sinabing heresy, yung ayaw maniwala sa kanila. Apostasy, yung pagtalikod. Blasphemy, yung paglapastangan. Witchcraft, customs considered to be deviant using this judicial procedure. Ibig sabihin, lahat ng nararamdaman nila na parang kontra sa pamamahala nitong si Constantino ay dadaan nila sa confession and denunciations. Di ba, pare, mayroong confessional na parang maliit lang siya na booth, di ba? I-slide niya yung window. Tapos sa kabila, mayroong tao. Anak, ikaw'y nagkasala? Opo, Father. Anong kasalanan mo? Ito, sabi mo sa akin. Ayan, nag-extract sila ng true confession. Nag-extract sila ng informasyon para kanilang malaman kung sino yung nagtatatag ng religious sedition o paglaban sa relihiyong itinatagoy nitong si Constantino. Di ba? O sige anak, anong kasalanan mo? Bla bla bla. Eto ho ang kasalanan ko, nagnako po ko. Ano ninako mo? Lubid. Isang ama namin, isang our Father who art in heaven, then glory be to the Father. Tapos na yan. Kaso sa dulo po may sumamang kambing. Dagdagan mo na lang yon, tapos na. At saka teka muna, mayroon ka bang alam na mga tao na kumukontra sa akin bilang leader sa imperyong ito? Ba, mayroon po. Kaya sa ganong paraan, nahahanap nila, na-face nila kung sino po ang mga nagtataguyod noong sedisyon o paglaban sa reliyong itinagoy nitong si Constantino. Kaya nangyari po yung inquisition eh. At kung ating pag-aaralan, napakarami nilang pinapatay, mga kapatid. Combating religious sedition, yan ang purpose ng kanilang inquisition, sapagkat pag lumaban ka sa Katolisismo, yan ang para kay Emperor Constantino, yan ang kanyang relihiyon, yan ang tinatawag na Christianity, kuno ang layong pagsugpo sa paglaban sa kanyang relihiyong itinataguyod. Ngayon, ang tanong natin, ano pang ilan sa mga relihiyong pananampalataya na ayon sa kasaysayan ay talagang, nag-play ng isang mahalagang papel para po sa paghawak at pagkontrol sa lipunan. Ito, pakinggan ninyo. Kaya yung relihiyon, yung Katolisismo na itinatag nitong mga tao nung una, lalo itong si Constantino, na itinagoy niya yung relihiyong Katolisismo, ay talagang nagdala sa kanya sa kapangyarihan, inabuso niya, iginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mang-api, mag-threat, pumatay ng mga tao. Ito pang isang grupo, pakinggan natin. Ayan. Which other religious beliefs have historically played a significant role in governing societies? Islamic Republic, Wikipedia. The term Islamic Republic has been used in different ways. Ang terminong Islamic Republic, Republika ng mga Islam, ay ginamit sa iba't ibang kaparaanan. Some Muslim religious leaders have used it as the name for a form of Islamic theocratic government enforcing Sharia or laws compatible with Sharia. The term has also been used for a sovereign state taking a compromised position between a purely Islamic caliphate and a secular nationalist republic. The term is currently used in the official title of 3 states, the Islamic Republics of Pakistan, Mauritania, and Iran. Ano pang isa sa isang pananampalatayang pangrelihiyon na ayon sa kasaysayan ay talagang may kinalaman din para sila po ay magkaroon ng kapangyarihan sa ibabaw ng mga tao o sa lipunan. Yung tinatawag po natin yan sa inyong harapan, yang pamahalaang kung tawagin ay Islamic Republic, yan ay isang Islamic theocratic government. Pag sinabing Islamic theocratic government, yan ay isang makadiyos
na gobyerno na kanila pong ini-introduce yung tinatawag na Sharia or laws compatible with Sharia o ang mga batas na aangkop doon sa kung tawagin nilang Sharia. The term has also been used for a sovereign state taking a compromised position between a purely Islamic caliphate and a secular nationalist republic. Kaya ginamit bilang isang pangalan yan para sa isang anyo ng Islamic na pamahalaang makadiyos kuno. Di ba? Ngayon, teka muna, binanggit ang Sharia. Ano bang ibig sabihin ng Sharia na yan? Na yan ang itinaguyod ng tinatawag nating Islamic Republic, mga taong Islam na bumubuo ng relihiyon na kung tawagin natin ay mga Muslim. Ang batayan ay Quran. O eto, basahin po natin. What is Sharia law? Ayon. Wikipedia. Sharia is the body of Islamic religious law based on scriptures of Islam, particularly the Quran and Hadith. In Islamic terminology, Sharia refers to immutable and intangible divine law. Ano yung Sharia? Na yan pong itinaguyod ng Islamic religion. Ang sabi po riyan, Sharia is the body of Islamic religious law based on scriptures of Islam, particularly the Quran and Hadith. Sa makatwid, ang Sharia ay isang katawan ng Islamic religious law. Kung yan ay talagang binubuo po yan ng Islamic religious law, kautusan o batas ng Islam. Saan nakabatay? Sa Biblia, hindi. Saan nakabatay? Nakabatay sa Quran. Yan ay Quranic law. Kaya ano sabi? In Islamic terminology, Sharia refers to immutable and intangible divine law. Ano ibig sabihin po ng immutable? Hindi nababago. Ano ibig sabihin ng intangible divine law? O, pagka ating pinagdugtong, immutable and intangible divine law, batas, yung Sharia law. Ang Sharia law ay batas na hindi nababago at hindi maaaring mahihipo, masasalat. Hindi mo pwedeng pakialaman sa madalit sabi. Yan ang Sharia law. Mga kapatid, saan naghahari po yan? Nako, ang sabi doon sa ating binasa kanina, sa mga bansa na kung tawagin po natin, ay ito, let us go back to our last slide. Ayun, no? Yan. Yang Sharia na yan at ang Islamic Republic ng Pakistan naghahari dyan. Mauritania and Iran. Diyan naghahari po yung Sharia law eh. Di ba? Islamic Republic po yan eh. Kaya ang Sharia law ay immutable, intangible law. Hindi mo pwedeng baguhin. Pero saan nakabatay? Sa Quran, Islamic belief at saka Islamic na mga laws. Alam naman natin po, mga kapatid, na pagka ikay nagbatay dyan sa kung tawagin ay Sharia law, delikado ho yan, mga kapatid. Napakapamapanganib po yan, mga kapatid. Alam naman natin ang pinagagagawa ng mga taong kabilang dyan. Hindi man lahat ng mga tao siguro no, sa Muslim o sa Islamic religion, pero mayroon silang aklat sa Quran na pag binasa nyo, na pagka sila'y nakakapatay na mga Kristiyano, sila daw ay makakarating kay Allah. Ibang klase. Ito, nakakatakot din ito. Sa Katoliko, sa Kristiyano, itinaguyod ni itong si tawag dito, kay Constantino, Inquisition. Ito namang Islamic na faith. Delikado. Alam naman natin po, may termidong tinatawag sila ron ng pagpatay na pag pumatay sila ng Kristiyano, maliligtas sila at makakarating sila kay Allah. Ngayon, ano po ang potensyal, ano ang maaaring mga kahihinatnan pagka naghari ang Sharia law? Ngayon ang gusto ngayon ng mga Muslim maghari ang Muslim sa buong mundo at ang paiiralin nila ay Sharia law. Naku po, ito delikado yan Next slide. Ito basahin po natin, mga kapatid. Ayan. What is the controversial about Sharia law? In fact, some of the practices of Sharia have been deemed incompatible with human rights
gender equality and freedom of speech and expression or even evil. Yan, ang delikado po dyan, mga kapatid. Kaya pagka umiral po, ang ibig sabihin ay Sharia law, napakadelikado po niyan. Bakit? Sapagkat hindi po angkop sa human rights eh. Pagka hindi angkop sa human rights, ano pong ibig sabihin pagka hindi angkop sa human rights? Hindi may malalabag tayong mga karapatang pantao. Pati po ang gender equality at saka yung freedom of speech and expression or even. Sa makatwid, ang Sharia law na yan pong batas na ibig pairalin ng Muslim, umiiral na nga po yan sa iba't ibang panig ng mundo. Pero gusto nilang umiral sa buong mundo eh. Delikado ho yan. Napakamapanganib sapagkat yan po ang magdadala sa mga tao sa isang kalagayan na tayo po ay mawawalan ng kalayaan. Mawawalan tayo ng kalayaan, mga kapatid. Kalayaan sa pagpili ng gusto nating maging pananampalataya. Di ho ba? Alam nyo, lahat ng mga di umano nagpapatawag ng mga Kristiyano, ang mga Katoliko, Protestante, mga Jehovah's Witness, mga Jewish Christian groups, ay maging tayo po ay maaapektuhan po niyan, mga kapatid. Eh ano mangyayari kapag tayo po ay pumayag o kayo naghari ang Sharia law? Ito, next slide. Ito, basahin po natin. Ayan. Ayan. Ang inkisisyon, capital punishment ng mga Katoliko sa mga nagtataguyod ng religious sedition, yung paglaban sa Katoliko. Pero pagka ikaw naman ay lumaban dyan sa ayaw pasakop sa Muslim dahil sa ganilang Sharia law ay nilabag mo, ito nakasulat. Ayan. Capital punishment in Islam. Capital punishment in Islam is traditionally regulated by Islamic law, Sharia, which derived from the Quran, Hadith literature, and Sunnah. Accounts of sayings and living habits attributed to the Islamic prophet Muhammad during his lifetime comes according to the Sharia law, which could result in capital punishment, include murder, rape, adultery, potentially homosexuality, etc. The death penalty is in use in many Muslim majority countries. Naka po, umiiral na ngayon yan eh, where it is seen as Sharia prescribed punishment for crimes such as apostasy from Islam, adultery, witchcraft, murder, rape, and publishing pornography. Kung sa Katolisismo ng pangunahan nitong si Constantino, ang pagtatatagpo ng Inquisisyon, ang mga taong lumaban sa kanya bilang sole emperor ay pinapatay sa pamamagitan ng Inquisisyon. Pugot ang ulo kung paano pa nila pinapatay. Pagdating naman sa Sharia law, batas ng mga Muslim, pagka lumabag ka, capital punishment din yan ang aabutin natin. Patay kang bata ka, papatayin ka rin. Sino-sino kami pinapatay nila? Yung po ang gagawaran ng capital punishment, yung mga nang rape, pumatay, yung nagkamit ng adultery, at saka yung kung ikaw ay homosexual, the death penalty, ang tanong, sa pamamagitan ng Sharia law, yan ba'y umiiral na? Opo, the death penalty is in use in many Muslim majority countries. Nangyayari na po yan. Balitaan nyo ang mga nangyayari sa Nigeria, sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang bansa na nandoon ang majority ng mga Muslim. Nagaganap na po yan. Batay po yan sa Sharia law. Kaya nakakatakot po yung Sharia law. Kaya wag nating payagan na ang maghari ay ang Muslim sa buong mundo. Hindi natin papayagan at saka hindi papayagan ng Diyos yan. At ang sabi rito, ayan Sharia law prescribed punishment for crimes such as apostasy from Islam. Ano ibig sabihin ng apostasy? Pagtalikod mo sa pananampalatayang Islam. Adultery, witchcraft, murder, rape, and publishing pornography. Pagka ikaw pala ay nag-publish o nagpakalat ng pornography, batay sa Sharia law, patay ka pa rin. Kaya mga kapatid, ano ibig sabihin? Malalagay sa panganib ang ating pananampalataya kapag ka ang pinairal po natin ay yung batas na nakabatay sa Quran. At isa pa, pagka pinairal din natin yung batas na nakabatay sa Biblia, mga kapatid,
ano magiging resulta? Alam nyo, may mga iba kasi, batay din sa Biblia, mali ang pagkaintindi. Katulad ni Constantino, binatay din daw sa Biblia, labag ang paglaban sa emperor, kaya pinapatay niya, kaya may inkwisisyon eh. Kaya hindi dapat pairalin yun eh. Bakit, mga kapatid? Sapagkat may mga taong nagbabasa nga ng Biblia, kung tawagin sila yung mga biblical, pero pumapatay. Bakit? Kumontra ang wika. Heresies, mga heretics kasi sila. Erehe sila. Ano ngayon kung erehe? Ba't mo papatayin? May kalayaan silang mamili ng kanilang pananampalataya. Ba't mo papatayin? Biblical po yung ginagawa namin. Kaya delikado, mga kapatid. Apektado ang ating pong karapatang mamili sa ating pong gusto na sampalatayanan. Ito pa, ano ang maaring kahihinatnan pa kapag tayo po ay pinagharian ng Sharia law? Ito nakasulat sa Oxford Learner's Dictionary. Ganitong ating mababasa, mga kapatid. The right to choose which religion to belong to or to belong to no religion. Yan ang potensyal na pwedeng mangyari kapag ating naiwala ang ating karapatan sa pagpili ng ating reliyon. Kapagkat mawawala na tayo ng religious freedom, mawawala na tayo ng karapatang mamili ng ating sariling pananampalataya. Pag naghari ang Sharia law, kanilang i-impose, kanila pong ipipilit yan na pairali. Sa gusto mo't hindi, pagka hindi mo gusto, ituturing kanila, nakalaban nila, at pagkakalaban kanila, capital punishment, pugot ang ulo. Ito naman sa Merriam-Webster, the right to choose what religion to follow and to worship without interference. Ayan, pagka nawalan na tayo ng karapatan, mamili ng ating relihiyon, sapagkat ang naghari na po ay yung paghahari ng Sharia law. Ang sabi po dyan sa Merriam-Webster's Dictionary, ang sabi, the right to choose what religion to follow and to worship without interference. Mawawala po yun, ang ating karapatang mamili at sundin kung anong reliyong gusto natin na wala po na makikialam. United States Conference of Catholic Bishops, it means that the government cannot coerce people into acting against their consciences. Merong United States Conference of Catholic Bishops at ang nilalaman nito ay ang gobyerno ay hindi pwede nilang pilitin ang sino man tao na sila ay gumawa ng labag sa kanilang konsensya, kontra sa kanilang konsensya. This is important for all people. Mahalaga ito sa lahat ng mga tao. Not just people of faith, hindi lamang ang mga tao ng pananampalataya. A government that makes one group choose obedience to the state over obedience to faith and conscience can force any group to submit to the state's demands. Ang isang gobyerno na ginagawa ng isang grupo na piliin na sundin, yan ang sa gusto ng leader ng estado, higit kaysa kanilang pananampalataya at konsensya, ay kanilang may enforce po yun, mga kapatid, itong nasa estado, yung mayroong nakarapat at kapangyarihan, yung mayroong hierarkiya sa kanila, na kailangan mag-submit kayo sa kung anong gusto namin. Pag hindi, Katoliko, may kasaysayan na, Inquisition, sa mga Muslim, capital punishment ka rin. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, hindi ito simpleng pag-aaral. Ito isang pag-aaral na pinalalawak ang kaalaman natin. Sapagkat narinig natin ng religion, ano ba kasaysayan? Paano nag-umpisa yan? Wala naman yan kahit isang salitang religion, wala sa Tanak o wala sa Old Testament. Dito lang po sa panahon natin, mga kapatid. Kaya atin pong dapat na maintindihan na ang relihiyon, ang ibig sabihin po niya ng relihiyon sa ating pinag-aralan ay galing po sa Latin na religare. Muling, ang sabi nga, to reconnect. Why? Sapagkat ang tao ay na-disconnected sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya kailangan natin religare, kailangan natin ma-disconnect tayo, ma-connect tayo, ma-reconnected tayo sa Panginoon Diyos. We have to be bind back to God. Sa ibang salita, we need to have a way back to God. Di po ba? Kaya, ayon po sa Biblia, anong batas ng Diyos sa Biblia? Ang malalabag po kapag ka ang isang spiritual leader
Ipinilit niya ang kanyang gusto sapagkat siya'y nasa kapangyarihan eh. Di ho ba? Eto, pakinggan natin ang nakasulat po sa Biblia. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Yan ang utos sa mga nangunguna, mga namumuno. Ang sabi, ang leader kasi ay iba doon sa hari. Ang leader ay hindi king. Di ba? Pero ang king kasi utos lang ng utos eh. Gawin mo to, huwag mong gawin yan. Ha? Yan ang hari. Tayo, leader. Leader namumuno. Nangunguna. Ang sabi, huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Yan ang kabawal-bawalan. Si Constantino, Sol Emperor, ayaw mong sumunod sa akin? Ha? Ikaw ang siyang utor ng religious sedition, patay ka, inkwisisyon. Sa Islam, ikaw ba ay ayaw sumunod sa Sharia law? Papatayin ka rin, pugot ang ulo mo. Yang sabi ng Biblia, huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalataya. Yan ang bilin. Yan ang dapat sundin, mga kapatid. Manapang sabi, maging halimbawa kayo sa kanila. Ang namumuno dapat mag-set ng good example sa mga pinangungunahan niya. A good leader is a good follower. Hindi yung utos ka lang ng utos. Mag-mission kayo. Ikaw, nag-mission ka ba? Magbunga kayo. Sino ang iyong ibinunga? Nakaupo ka lang sa trono mo. Di ba? Ang Kristo, kung ano yung amoy ng mga tupa, halos amoy na rin ng Kristo sapagkat kasama niya mga tupa, kumbaga sa mga tagapag-alaga ng literal na tupa. Di ba? Ang Kristo ay pastol, ang mga tupang mga taong pinangangalagaan niya ay kanya kasakasama. Hindi yung siya po ay utos na ng utos. No, siyang nangunguna. Itong si Constantino, utos na ng utos. Pag nilabag mo, inkisisyon ka. Itong Islamic leaders naman, ito, utos ng utos yan. Pag nilabag mo, pugot din ang ulo mo. Di ba? Kaya delikado na tayo pagharian yan ng mga Islamic religious leader na yan at mga, kung sa bagay, ang mga Katoliko ngayon, hindi naman na ganun. Noon, inkisisyon. Di ba? Ang sabi nga, huwag kang maging para kang boss. Bossy ka. Di ba? Para kang ruler. Instead na leader ay naging ruler ka. Mga kapatid, ang tanong natin, yan bang relihiyon o pagpili ng pananampalataya? Sapagkat yan po ay mahalaga. Yan ba ay katutubong ibinigay sa atin ng Diyos? Ito, pakinggan nga natin ito. Ito nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, mga kapatid. Ito nakasulat Ayan, sa araw na ito, tinawag kong langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal pati na ng inyong mga anak. Mahalin niyo si Yahuwah na inyong Diyos. Sundin ninyo siya at manatili kayo sa Kanya dahil siya ang inyong buhay. Kung gagawin nyo ito, mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang kausap na dito ng ating Panginoon Diyos ay ang Israel. Ang sabi niya, tinawag ko ang langit at lupa, maging saksi kung alin ang dito ang dapat na piliin ninyo. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Teka muna, bago natin sagutin ang tanong kong yan. Ano ibig sabihin yan? Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Binigyan ng Diyos ang tao ng freedom, kalayaan. Kaya kalaban ng Diyos ang mga nang-aapi, nang-o-oppress. Yung mga oppressors, kung sila'y nasa kapangyarihan, nang-o-oppress, di baling masagasaan yung paniniwala ng iba, yung konsensya ng iba, yung paninindigan ng iba, ay baliwala sa kanila yon. Mga narcissist na mga tao yan. Di ba? Pero dito mapapansin nyo, nag-alok ang Diyos, pero mayroon siyang mungkahi. Ang sabi niya, piliin sana ninyo ang buhay
para mabuhay kayo ng matagal pati ng inyong mga anak. Mahalin niyo si Yahuwah na inyong Diyos. Sundin niyo siya. Manatili kayo sa Kanya dahil siya ang inyong buhay. Kaya mga kapatid, ang ating pong kalayaan, katutubo na ibinigay ng Diyos yan. Huwag nating isuko ang kalayaan natin sa kanino man tao. Huwag. Kalayaan nating mamili ng buhay ng pagpapala. Sapagkat ibig nating tumanggap ng pagpapalang galing sa Diyos. Ibig nating sundin ang Creator, ang lumalang sa atin. Hindi ang kapwa natin nilalang na naghahari-harian. Mga kapatid, ang pangako pa noon sa mga Israelita, maging sa atin tagus yan. Kung gagawin nyo ito, ano yung ito? Pag sinunod natin ang utos ng Panginoon Diyos, mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain. Yun ang lupain ng Kanaan na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno, Abraham, Isaac at Jacob. Ayan, mapapansin natin, ang relihiyon o ang pagpili ng pananampalataya, kalayaang katutubo na ibinigay ng Diyos sa atin. Paano itinuro ng Kristo ito? Pakinggan natin. Next slide. 24, 25 ng Kapitulo 16. Pagkatapos, sinabi ni Yahushua sa mga tagasunod niya, ito yung Ecclesia. Yeah? Ecclesia. Ano yan? Mga tagasunod ng Kristo. Anong sinabi niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuunang sarili. Mapapansin nyo, ang Kristo po ay hindi po diktador. May mga relihiyong po bang diktador ang leader? Meron, ang dami niyan. Nagdidictate. Diktador? Pero ang Kristo hindi. Ang sino mang gustong sumunod, hindi niya sinabing, sumunod kayo sa akin. Sa gusto't hindi, sa gusto't ibig ninyo. Sa ayaw niyo't gusto. Sumunod kayo sa akin. Hindi ganun eh. Ang sino mang gusto, sino man, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna sarili. Ibig mong sumunod sa akin, huwag mong unahin ang sarili mo. O, ano yan? Kalayaan o hindi? Sabi ng Diyos kanina sa ating binasa, lalagay kong pagpapala, sumpa, kamatay at buhay, piliin yung buhay. Sabi ng Kristo, gusto mong sumunod, huwag mong unahin ang sarili mo. Ano sabi? At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Yan ang alok. Gusto mong sumunod sa Kristo. Kaya Hosea, opo, bueno, nakahanda ka bang mamatay? Naku, hindi yata ako nakahanda. Huwag ka na sumunod. Ang pwedeng sumunod lang sa Kristo, handang mamatay. Alam nyo, madaling sabihin yan, pero siguro pagkakaharap mo baril at yung gulok na mapurol, pampugot sa ulo, siguro baka sabihin natin, ako po, ang sakit nito. Mamamatay ako. Tapos babalatan ka, katulad ng pagpatay sa mga apostol, pati wari. Ang iba pala, binalatan eh. Isipin nyo, buhay binalatan ka. Kapatid, nakahanda ka bang sumunod? Nakakatakot tong ating gagawin na ito pag tayo sumunod sa Kristo. Sa ganang akin, talagang hindi maiiwasan ng kamatayan. Di ba? Sabi nga, kung sabi ng isang kapatid, natiis ko po nga yung sabay-sabay na 10 pigsa eh. Ha? Tiniis kong sakit, sabay-sabay, 10 pigsa. Napakasakit po, napakasakit. Alam nyo, pagka ikay na may binaril, sandali lang yun, segundo lang, patay ka na eh. Lalo pagka sa ulo, di ba? Pinugutan ka ng ulo at matalas yung pampugot, okay sana yun. O di ba? Kaya yan ang sabi, dapat siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Dahil sa duwag ka, sa pagsunod sa Kristo, na walang ka ng buhay. Niligtas mo buhay mo. Hindi po ko kasama kay Yahushua. Hindi po kasama sa Ecclesia ni Yahushua. Sa kakapinugutan, na walang ka ng buhay, wala ka pang kaligtasan. Ngunit, ang taong nagnanais, mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, sabi ng Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, nawalan tayo ng buhay. Dahil sa ating stand, sa ating firm na paninindigan sa ating Panginoong Yahushua,
namatay tayo, pinatay tayo, ay buhay tayo. Katulad ng buhay na taglay ng ating Panginoong Yahushua. Kapag tayo gumagawa ng desisyon sa ating mga sarili, anong ibig ng Diyos na ating ikonsidera? Next slide. Ito po nakasulat mga kapatid. Ating pakinggan, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Ayan. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon niyo, gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung anong kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Kapag tayo gumagawa ng desisyon, anong dapat nating isaalang-alang mga mahal na kapatid? Ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ay dapat tayo wag maging mangmang. Kaya dapat nagsisiyasat, nag-uusisa ang mga tunay na tagasunod ng Kristo para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Hindi siya nagkakasya sa nakikinig lang siya, kundi ang sinasabi ng Biblia, nakinig na, nagbasa pa. Sa pagbabasa, gamitin natin ang ating sentido komon. Sapagkat maraming talata sa Biblia ang nilikot ng mga iskriba, ng mga nagsisalin sila ng iba't ibang mga Biblia. Kaya kung hindi natin gagamitin ang ating pong common sense na ibinigay ng Diyos, maliligaw ka rin. Kaya ang sabi, huwag sayangin ang panahon. Bakit? Sapagkat masama ang takbo ng panahon sa panahon natin. Totoo po yan. Ano nangyari sa Iran? Ano nangyari sa iba't ibang bansa? Nagkakagulo na. Kaya tayo gumawa ng mabuti. Alamin natin ang kalooban ng Ama at tayo mamuhay na puspos ng Espiritu Santo. Kaya para sa ating mga Yahusyano, anong kahulugan po ng salitang relihiyon? Ito, nakasulat. Pakinggan po natin sa Wikipedia. Itong ating babasahin. Ayan. Ayan. The term religion comes from both Old French and Anglo-Norman 12,000 CE, means respect for sense of right, moral obligation, sanctity, what is sacred, reverence for the gods. According to Roman philosopher Cicero, religio comes from religare, re meaning again. Some modern scholars such as Tom Harper and Joseph Campbell have argued that religio is derived from religare. Re, meaning again, legare, bind or connect. The Latin verb religare means to rebind. The Latin noun religio referring to obligation, bond, or reverence is probably based on religare. So religio, in its English derivation, religion connote a rebinding. Religare, which means to bind back, and or to rebind or to rebind. This implies that etymologically speaking, religion entails a process of reconnecting by worship, a missing or broken intimacy between God and worshipers. Yan ang ibig sabihin niyan. Nawasa kasi ang ating relasyon sa Diyos eh. Di ho ba? Ano ang dahilan ba't nawasak ang ating relasyon sa Diyos? Dahil po sa kasalanan. O anong katunayan? Ano nagpahiwalay sa atin sa Diyos? Eto, basahin natin sa aklat po ng Isayas. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa ibang talata, nagpahiwalay sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Kaya kailangan natin relihiyon. Saan galing yan? Sa French. Galing pagkatapos ay niliwat sa Latin, religare. Ang sabi nga ay to bind back or to rebind. In other words, we need a way back to God. Why? Sapagkat tayo po, we're separated from God because of sin. Dahil sa yung kasalanan natin ay nagpahiwalay sa Diyos at sa atin sa Diyos. Kaya ano man ang gawin nating panalangin, hindi niya didinggin. Nakaharang yung kasalanan eh. Naging dividing, it serves as a dividing wall, yung ating sin between God and us.
So we need a mediator. Anong kailangan nating mediator? Yung hindi nagkasala. Sino ang taong hindi nagkasala? Dahil ang ating mediator. Ito po, pakinggan natin para tayo ma-rebind. Para tayo po ay magkaroon ng way back to God. Ito ang sabi sa Biblia. Next slide. Sa Juan. Sumagot si Yahushua, ako ang daan. Relegare. Di ba? Nang sabihin ay, to bind back or to rebind, to be reconnected with God. Or we need the way back to God. Ang sabi ng Kristo, sumagot siya, ako daan. I am the way. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat isa lang ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba, kundi ang taong si Kristo Yahushua. Kaya para sa atin ang ating relihiyon, way back to bind, to be reconnected with God, to bind back with God, ay si Yahushua. Ang Kristo po'y hindi organized religion. Ang Kristo po ay pastol. Ang Kristo po ay leader. Siya ang tagapamahalang pangkalahatan sapagkat sa Kanya ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapamahalan sa langit at lupa. Kaya kung mayroong mang leader na dapat nating sundin, hindi ang leader ng Iglesia ni Kristo na nagpapakilalang tagapamahalang pangkalahatan daw siya. Ibinigay ba sa iyo ang kapamahalaan sa langit at lupa? No. Nang agaw ka ng karapatan, nang may karapatan, nang agaw ka ng titulo, nang may titulo. Kaya ako bilang isang bilang na sa Iglesia ni Yahushua, mga kapatid, yan ang stand ko. Kaya kung nilayasan yan, tama lang pagkakaalis ko dyan. Sapagkat ang ating tinig na sinusunod doon, mawalang galang na tinig, hindi ng tinig ng Panginoong Yahushua, kundi tinig po ng taong nagpapanggap na siya daw ang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya kung ang Iglesia Katolika Romana ay mayroong tinatawag na, kasi sa kanila ganito may visible head. Sino daw yung visible head? Papa. May invisible head. Sino daw yung invisible head? Ha? Ang invisible head daw ay ang Kristo. Kaya dalawang ulo. Di ba? Kaya ang sabi nila, kapag ang isang tao ay may isang katawan at may dalawang ulo, halimaw. Sa Iglesia ni Kristo, ganun din Di ba? Mayroong visible head. Sino yung visible head? Yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan ngayon. Sino naman yung invisible head? Ang Kristo. Ano katunayan? Sabi nila, ang ulo, ang wika ng Iglesia namin ni Kristo ay ang Kristo. Ganon. Pero kaninong tinig ang tinusunod? Pasya ng aming pamamahala po yan aming susundin yan. Wala siyang pasyang mali. Ganon. Wala siyang pasyang mali. Pag-ibig sa magulang, unang utos na may kalakip na pangako. Okay, tama, no? Tama pala yung ginawa niya. Maaaring nagkamali nanay niya, pero hindi ba niya mapatawad? Ilang Santa Cena na nagdaan. Na bago ka tumanggap, siya tanggap ng tanggap, hindi nakikipagkasundo. Doon sa minsan ay napagkagalitan niya o hindi niya naging kasundo, di ba? Antindi Yan bang susundin yung taong yan? Tapos pinabilanggo pa yung kapatid. Isipin ninyo, dahil sa kapangyarihan, kumbaga sa panahon ng Constantino, dahil sa imperial power na yan, imperial cult, kultong pang-imperyo. Kaya may mga reliyon ngayon na ganyan. Kaya pagka isang reliyon ay may hierarkiya, lumayas kayo dyan. Alisan nyo yan. Layasan nyo yan. Hindi yan ang sa Diyos. Pagkat ang ating reliyon, ang religare natin, for us to be bind back to God, to be reconnected with God, ang way back to God, I am the way, Yahushua said. Kaya ang Kristo, ang ating po nasusundan. Hindi kami na mga ministro rito. Ako at ang isang ministro, kaming dalawa,
Kami po ang nangunguna po sa inyo, pero sama-sama tayong susunod sa Kristo. Dito'y pantay-pantay po tayo. Wala ritong tagapamahalang pangkalahatan, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ang mga lupo na yan, mga district minister na pagka dumadalaw sa inyo, parang may mga mansana sa kilikili. Hierarkiya, level ng kanilang kapangyarihan, wala niyan sa tunay na kay Yahushua. Mga kapatid, itong ating panindigan. Kaya dito sa atin, walang membership. Gusto mong sumunod, sabi ng Kristo sa akin, kahit saan ka nandoon, inabot ka ng pangangaral ng ating Panginoong Yahushua na itinuturo ng mga tunay na mangangaral sapagkat ang aming sistema ng pagtuturo ay hindi eisegesis. Ibig sabihin, hindi yung aming biases, ang aming itinuturo sa inyo pagkatapos magbasa ng talata ng Biblia, kundi kung anong ibig po na ituro nung sumulat ng talata ng Biblia at nung nagsasalita sa talatang niya. Yon ang kung tinatawag natin po ay exegesis na paraan ng pagtuturo. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po ay kaawaang makapagpatuloy hanggang sa ipikit natin ang ating mga mata, ang sinusunod natin ang tinig ng ating hari, ang Panginoong Yahushua. O kaya hanggang sa dulo pa roon, kung ipahihintulot ng Ama, hanggang sa pagdating ng Kristo sa alapap, sa araw ng harpaso o sa araw ng rapture. Taglay natin ang pananampalataya. Kay Yahushua lamang kami makikinig. Siyang aming daan. Siyang tanging daan namin sa Ama. Kaya kami sa aming samahan, payapa kami. Malaya kami. Walang nagkukontrol na taong nagkakasala. Kundi ang nagkukontrol sa amin, mga salita ng Diyos na aming nadidinig, na aming binasa at sinuri, saka namin sinusunod. Palain tayo ng Ama, yan ang ating ipananalangin. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa mga kasaysayang pinag-aralan namin. Nagtuturo ka sa amin ng mga katotohanang marapat lang naming maintindihan. Ngayon naunawaan na namin ang tunay na daan pabalik sa iyo ay ang iyong bugtong na anak. Ang Panginoong Yahushua lamang, wala nang iba. Kaya kung mayroon kaming tinig na susundin, walang iba kundi ang tinig ng Panginoong Yahushua. Ama, opo, ito yung aming sinunod. Ang tinig niyang aming pinakinggan at sinundan. Kaya kami mga itinakwil. Ang turing sa amin mga nagdilim. Ang turing sa amin mga taong walang Diyos. Ganun pa man sa paningin mo, hindi kami gayon. Sapagkat ang aming sinunod ay ang tinig ng iyong anak na sinabi mo siyang inyong pakinggan, ang tinig ng aming tagapagligtas. Ang amin lamang pong panalangin pa, dugtungan niyo pa ang aming buhay. Naawa pa kayo sa aming mga kamag-anak, sa mga kaibigan namin at mga kakilala. Sana naman, magukol sila ng panahon sa pag-aaral. Makinig po sila, Ama. Ikaw ang aming pong Diyos, Yahuwah. Puspos ng awa at magpapamahinuhod. Aming ipinakikiusap sa iyo. Pakimulat ang mata ng iba pa naming mga anak. Kahit anong paraan ang ginagawa namin, hindi pa sila turuyang nakukumberte sa tamang pananampalataya, Panginoon. Nandiyan pang aming mga kamag-anak. At napakasama na ng panahon, Ama, napakalapit ng talaga na magaganap ng dakilang pagsusugo mo sa iyong anak para sa Eklesiya. Kaya nga aming dalangin, magpahinuhod ka pa, Ama. Maawa ka pa po sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Habang may panahon pa, magsuri sila, magbasa sila upang sila'y maging panatag na gaya namin. Ang mga may sakit, Panginoon, kawaan mo po. Hirap ng iba sa kanila. Panginoon, maawa ka po sa amin. Ang iba'y nasa ospital, minsan nakakausap namin. Ang tanging nasasabi lang namin, dumulog sila sa iyo, dumulog kami sa iyo.
sapagkat ikaw po ang may hawak ng aming pong buhay. Maging ang mga sakit kayang-kaya mong alisin kung gugustuhin mo, Ama. Pero may sakit man kami o wala, isa lang ang aming paninindigan. Pagsisilbihan ka pa namin, paglilingkuran ka pa namin, hanggang sa dako pa roon ang aming buhay. Salamat po ng marami, Ama. Umaasa kaming inari po ninyo ang aming panalangin. Pinalakas niyo kami sa pananampalataya. Sa pangalan po ng iyong anak, at Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, join us every Saturday at 0700 Pacific Time and Sundays at 0900 Pacific Time for Tagalog and English services. Ano po, kaya gaya po ngayon, ay yan ay military time, ano? Ay ang ating pagsamba sa Tagalog, Sabado, ay alas 10 po rito sa Eastern Time, dito po sa amin sa Florida, at doon sa California ay bandang ano yan, alas 7 ba lang, alas 7 siguro, no? Alas 7 nga. At patuloy natin na gawin po ang sinasabi at nilalaman ng unang Timoteo 2:1-2 hanggang sa tayo po ay makapatuloy po sa ating po paglilingkod, no? Na hindi lamang tayo, kundi sana yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay ating ipinapanalangin nga po na magkaroon ng panahon talaga magsuri po, no? At ang mga leader ng mga bansa, sana ay patnubayan pa para sa pagkakataong makapagsuri pang marami at mabuhay pang mapayapa. Kasi magulo na talaga eh. Pero alam nyo, bagamat gusto ng Diyos na gawin natin yan, pero kung anong po ang kalooban ng Ama, yung pa rin po ang maghahari. Ano? Pero kaya isasama lang natin lagi ang kapayapaan pa sana sa mga leader ng mga bansa, sa kanilang mga decision makings po. Pati yung mga leaders ng relihiyon na sana isuko nila ang kanilang sarili doon sa kung ano yung tama at huwag silang manindigan doon sa mali dahil sa nakikinabang sila. Sana po ay mayakap na yung tama at wala tayong madadala pag namatay na tayo eh. Di ho ba? Mga kapatid, hanggang dyan po at tayo natatapos na.